Good morning, good morning. Ah, pasyal tayo ulit sa ano, yung pinatanim natin na mais. Ay, tingnan natin. So, patayin ko lang 'tong ilaw. Paano ba 'to, boss? Okay. So, puntahan muna natin yung doon. Puntahan natin yan, tapos ikot tayo. Okay? Sige, post ko na lang. Dito tayo, lakad-lakad na tayo, no? Good morning uli. So, dito tayo sa ano ngayon. Papunta tayo doon sa yung pinatanim ko na bagong tanim na ano, parang 7 days pa lang yata ito. Tingnan natin, bibisitahin natin kung mayroon ng sumibol. Kasi 7 days na eh. Tingnan natin. So ito yung ano namin. Yan, diyan kami minsan mangingisda. Pero ngayon wala. Laki ah. Malaking ano dun. So tingnan muna natin kung may sibol na. So okay, may sibol na siya oh. Kita niyo to. Yan. Meron na yan, yan. Yan. Tanim to. Yun. Meron na siya. Yan. So 7 days pa ito no. 7 days nga siya. Yan pa ang sibol niya. Medyo mabagal ng sibol kasi inulan kasi ito. Pero ganda naman ang sibol. Ano naman, halos lahat naman sumibol na. So tingnan natin yung isa pa doon. Meron akong isang pinatanim doon, parang 1.5 hectares yan. Kasi ito na area na to, ano to siya, parang 1.5 hectares to. Hanggang doon yan. Tapos meron pa rin akong ano doon na mga 1.5 hectares din. Kasi parang binatch-batch ko eh. Pag ano ko, ito ang pinakahuli kong pinatanim, yung doon sa unahan. Medyo nauna yun kaysa dito. Araw lang naman. Kasi hindi naman ano eh. Okay. Tingnan natin yung isa doon kung ano nakakataas. Ito siya, tingnan nyo. Yan. Yan. Mula doon. Yan, paikot yan. 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 Hanggang doon sa may ano yan, sa may kawayan na yan. Doon sa may mga puno-puno na yan. Yan siya, sama. Yan. So tiningnan ko almost sibol naman na lahat. Maganda naman ang ano. Kasi maganda ang sibol. Ang ano kasi nito, ang pinag-iba namin dito ngayon, yung nakaraan at saka sa ngayon, ang pinag-iba namin is ginamitan ko ito ng ano, yung ano ako sa land preparation. Meron na. Ayan. Medyo tawag ano eh. Nag-ano ako sa land prep, parang pinadurog ko masyado yung lupa bago ko pinataniman. So tingnan natin yung isa doon kung alin magandang ano tubo. So yan, sibol na naman siya. So yan, ang laki pa nito. Laki pa yun, yung kulay dilaw na yan. Pataniman ko pa yan, 3 hectares, almost 3 hectares yan eh. Patataniman ko pa yan. Inaano ko lang yung panahon kasi hindi ko pa kaya papasukin ng traktora. Ano pa yan siya, matamak pa. Ayan, tingnan natin itong isa. Ayan. So, alas naman panaba ito eh. So, ang dami naman tumubo, no? Ayan, ang dami naman sumibil eh. Ayan, oh. Hindi talaga maiwasan yung tagdalawa-dalawa dahil sa Parmalite ang gamit dito eh. Yung Parmalite may dalawa-dalawa talaga siya. So yan naman, okay na yan kung kahit ulanin yan. Pag nakasibol na siya, ulanin. Wala nang problema. Huwag lang mai-stack ka ng tubig.
Oh, sige tayo, tingnan natin yung kabila. Yan, nasa gitna na tayo. Nasa kalagitnaan na tayo. Yan. Possible naman. Tawala ako dito, yung magtunding nito, medyo hindi pa namin masyado kabisado kasi umalis kasi yung operator namin eh. Parang may bago yata siyang napasukan. So hindi ko naman pwede pigilan yun kasi yan ang gusto niya. So ngayon kami na lang ng tudling yan. Parang pinagpraktisan na lang namin yan. Kami na ang tudling. Ako na ang nag-operate ng traktura. Power harrow, Pinocchio, power harrow, tapos tudling. So bali ako na lang ang ginawa ko na lang kasi although hindi naman ganun pa ano ang trabaho, kaya ko pa naman eh. Kasi sa isang galawan ng traktura, pag ako ang mag-operate nun, ano yun siya, 5 hectares kaya ko tapusin sa baghapon. Sa isang land prep lang. Ayan, tingnan nyo. Ito. Nandito na tayo sa, ano ngayon, nandito na tayo sa yung unang tanim. Okay, so, ito. Tingnan nyo. Una siyang tanim, yung isa doon, di ba parang ganun pa lang. Ito siya, mahahaba na. Lumabas na yung kulay pula nyo. Yung isa kanina, hindi pa eh. Yan, mahaba na yan. So, 3 dahon na ito. Yan. Yan kanina kasi, isa, 2 pa lang. Yan doon. Ito yung nauna. Medyo nauna ito ng 2 araw siguro. Yan. Ay, inaano ko talaga dito, yung land prep talaga. Maganda kasi, parang malalim kasi ito eh. Binaon ko ng, may tinawag doon na Pinocchio. Tapos, ang lalim ng Pinocchio na yun is 24 inches. So yun, pinabaon ko yun. Ako talaga ano talaga nun. Ako talaga ang nagtatrabaho nun. Ako ang nag-ooperate ng traktura. Kaya alam ko kung ano kalalim ito. Kaya ganun siya kalalim. Pagka mag-ulan, ang bilis mag-drain ng tubig. Di-drain agad ng tubig. So hindi ito maistakan. Inulan na nga kami ng inulan na ito ng 3 araw eh. Ibig sabihin yung 24 inches hindi pa napuno sa tubig na ilalim. So pag naulan, 3 araw, ang bilis bumaba yung tubig. Yung pag-ulan doon parang sa isang gabi noon, parang 6 hours umabot ng 25 mm o 30 millimeters. Ano lang yun, parang 6 hours. Ganun kataas ang tubig dito noon, kaya yung ilog doon bumaha. So tingnan niyo ito, nakaka-recover siya kasi mas madali mag-drain ang tubig. So hindi mabababaran ngayon yung ang tudling, hindi ngayon mababara ng tubig yan. So safety ang mais kasi ang pagpatanim ko rin sa mais hindi talaga dito sa gitna. Hindi dito sa gitna, nasa taas yan ng kaunti ng tudling. Yan, tingnan niyo. Yan ang tanim nila. Yan. So, nandito ang tubig, nandito ang tanim. So, nasa taas siya ng konti. Kasi kahit mapuno muna ng tubig dito, hindi pa ito tatamaan ng tubig. So, yun ang pinagawa ko para safety siya kasi medyo may ulan pa kasi dito sa amin eh. Safety siya. Tapos isa pa, kung lalim nun na 24 inches yung malalim, bago siya pupunuin ito, abang ulan ng ulan, absorb mo muna papuntang ilalim hanggang 24 inches. So gaano katagal yun? Gaano kalalim? So, nung inulan kami na 3 araw na tag 30 mm, ito, napuno na ito ng tubig. Napuno na siya. Yung yung tudling na yan. Napuno na ng tubig yan. Pagka puno ng tubig niya, pag tila ng ulan, mga 1 hour, 2 hours to 3 hours, wala na uli ang tubig dito. Ibig sabihin, inabsorb na sa ilalim. Yun ang ginawa ko na land prep. Malalim yun eh. So, 24 inches yun ang tinatawag doon na Pinocchio. Yan. So, yan. Ayan, mayroong maliit dyan. Ito mabagal ito sumibol. Yan dito. Yan. Medyo mabagal yan. Bagay, huli na rin naman yan. Kasabay yata yun to sa kabila.
Puntahan ko na naman uli yung nauna. Hindi ko na i-edit to, duktong-duktong ko na lang. Guys, mayroon pa pala akong ipapakita sa inyo. Kasi maraming uwak dito sa amin eh. Yung ibon maitim, maraming uwak. Ngayon, kinakain nila yung bagong ano na yan, yung kasi sibol lang yan. Kinakain nila yan. Tinutuka-tuka nila, sayang. So, ang ginawa namin, ito daw, effective daw ito eh. Yun naman ang sabi nila dito. Magawa kami ng pampanakot ng uwak. Yan. Ang tawag niyan, anong tawag yan? Bunot. Bunot sa lubi. Yan. Tapos, nilagyan nila ng kulay itim. So, pag makita ng uwak yan, ang tingin ng uwak, tinutusok yung kasama nila. Kaya yan, naglagay kami ng ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5 yan. 5 yung linagay namin. Kasi ang daming uwak. Diyan na dapo yung mga uwak. Oh. Yan. Yan. Diyan na dapo yung mga uwak. So, ngayon, yan ang sabi nila. Epektibo daw to na paraan para hindi pupunta ang uwak dito. Yan. Ayun oh, parang uwak nga no. Pero lahat naman sila ganun ang ginawa. Kasi pag mga ganyang stage kasi, ano yan, takaw sa uwak yan. Kinatalbusan nila yan. Okay lang sana kung maputol. Kasi ganito. Ganito. Tatalbusan ito ng uwak. Eh paano pag hindi kaya maputol yung talbos, di mabunot yan. Wala na, patay na. Okay lang pag maputol, walang problema yun kasi sisibol poli yun. Pero paano pag kuha ng uwak, mabunot na, wala na, hindi na, sayang. So grabe yung pinsala yung uwak dito, ha, yan o. Yan, 5 piraso yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ang daming uwak. Diyan nanggaling yung uwak ko. Yung iba naman, doon sa kabilang side, ang ginawa nila, binabantayan nila yung uwak. Kaya, yun daw, maganda, epektibo daw yung pamaraan para walang uwak. So tingnan naman natin yung isa. Kasi ano ito eh. Ayan, tingnan natin yung isang area naman natin. Hindi ko na i-upload ko na lang to sa YouTube na diretso-diretso. Hindi ko na i-edit to. Ayan, nandito na tayo. Ito naman, una lang ito ng araw lang. So, yung doon, yung una, ay yung nung pinakahuling pinatanim ko, sumibol siya as isang dahon pa lang. Yung doon sa pangalawa, 2. Ito ngayon, nasa 3 na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 na. Yung iba kasi medyo mahuhuli talaga yan. Hindi sabay-sabay yan. Pero kalimitan niya, majority niya is 3 dahon na. Yan, 3 dahon na yan siya. So, maganda naman. 7 days, ano na ito eh, parang 8 days, 9 days na yata ito. So ito, prepare ko ito for side dress. Isa side dress ko na yan. Lagan ko na side dress yan. Ano nyo na lang kung depende na sa inyo kung anong abono ginagamit nyo. Tapos nag-spray kasi ako ng doon, yung sa kabila, herbicide. Ito ginamit ko. Maganda yung pesticide dito. So yan. So mamaya pupuntahan naman natin yung 35 days na 37 days na tanim ko. So sige, diretso na lang tong video na to. So sige.
Ah, yun. Ito yung 35 days ko. 37 days yan. Tingnan niyo. Ang tudling. Ang tudling niya is may mga damo, kakunting damo. Pinapatay ko na agad yung damo na yan. Para pag mag fertilizer ako, malinis. Yan. Kasi kung hindi pa rin uulan ito hanggang next week, baka mag-prepare ako ng patubig. Baka magpapatubig na ako. So yan. So 35 days. 38 days yan. Dahil puntahan na. Kasi mayroon kasing ibang ano ng lupa dito na hindi talaga maganda. Tingnan niya dito. Pupunta ako dito sa kalagitnaan, di ba? Malinis pa rin siya. Yan ang gusto ko, yung laging malinis ang ilalim para pag mag-apply ka ng fertilizer, walang kaagaw walang kaagaw yung halaman mo. Ayan tingnan na. Ito. Ano ito? Nasa mga 6 inches ang lapad ng dahon niya at saka hanggang kilikili ko na yata ito. Ayan, hanggang kilikili ko na ang talbos niya. So sana yan. Yan ano ko na lang yan. Medyo mahirap na nito mag side dress kasi ano na yung mga tao dapat mag top dress, na sila. Nakamas at saka manggas para hindi sila masyado So yan, ganito kasi yan Ayan, tinamaan ito ng tawag nila nito army worm. Yan, army worm. Basta yan. Ngayon nung na-sprayhan ko ng insecticide gawa dito, yun, ang ganda na Yan, ang ganda. Na siya, nakaka-recover na. Alos lahat ito naepektuhan to ng ng insect army worm. So naagapan na lang namin, nakadalawang spray kami. Nung una, pinuro ko, parang pinaliguan ko talaga siya ng tubig, ng insecticide. Tapos yung pangalawa, nagpapalo up ako 3 days yata, 3 to 4 days nagpapalo up ulit ako. Para kung yung tira-tira, malinis ko. Yan ang nangyayari ngayon. Yan ang ating mais. Ano lang to? 1 hectare lang to. Isang hektarya lang to. So ngayon, pupuntahan naman natin yung sunod naming tinanim. Parang na yan siya. Parang na yan siya. Mga 11 days ba? So pupuntahan naman natin. Ang ganda ng mais natin. Sana bigyan tayo ng ng Panginoon na bigyan tayo ng magandang ani. Yan lang lagi. Magdasalan tayo lagi. Bigyan tayo ng magandang ani sa ating produkto. At magpapasalamat tayo lagi sa kanya. So ito naman ito ano naman to? Ito yung tinanim namin ng 12. Nung 12 namin ito tinanim. September. 12 nga. Ay hindi. 27. Ang pangit ng tubo niya. Yan. Ang pangit kasi hindi pa siya hindi pa siya nakasibol. Nung tinanim namin siya, parang 2 days pa lang siya, 2 days old pa lang siya. Inulan na ng inulan. So ngayon ganun din to, pininokyo ko ito. 24 inches din ang lalim niyan. Pinokyo ito. So ngayon, inulan kami ng 3 araw na tag 30 mm, 35 mm per night. So napuno ito ngayon. Hindi na kaya kasi napuno na yung ilalim. So napuno ito ngayon. Ang problema dito, medyo mabagal mag-drain ang tubig kasi medyo lambaki, medyo siya lugong. Ang tawag niya lugong, medyo lugong siya. So yun, medyo hindi sumibol lahat kasi mayroon talagang niyan. So hindi sumibol lahat yan. Kagaya nito, isa, 2, 3, 4. 4 dapat ito, 4 pa dapat pero wala na sumibol. Yan, pati yun. Ito, mayroon na ito. Dahil sa lang siya, sa lugong lang siya. Dahil mabababad niya siya ng tubig. Tingnan nyo naman yung hindi nababara ng tubig, di ba? Tama yan siya.
Dapat ganito na lahat kalaki yan. Yan, ganito na dapat kalaki yan. Yan. So ganyan dapat. So makita nyo na maraming damo, papatay na rin yan dahil pina-sprayhan ko na ng ano yan. Pina-sprayhan ko na ng herbicide yan. Yan, nanilaw na eh. So patay na yan. So na side dress ko na rin to. Tingnan nyo. Pero hindi naman ganun kalaki ang ano eh. Ito yung isa oh. Okay. Hindi naman ganun kalaki naman ang... Kaya hindi pantay ang sibol nila eh oh. May maliit, may malaki dahil sa tubig. Gaya nito, puro tubig yan. So wala talagang sisibol yan. So swerte na kung mayroong ano. Pero maliit lang naman yan. Wala pang ano yan. Mga ilang piraso lang naman yan. Yan. Walang sibol. So yan. Yan na ang nangyari. Dito lang naman ito. Pulo-pulo lang ito. Ayan naman sumibol eh. At saka yun doon banda. So plano ko sana dito. Babalasahin ko. Pero magaling din yung tao ko na nag-suggest na wag na lang daw. Hindi na lang daw babalasahin, bigyan na lang na attention daw sa tamang fertilizer na lang. Pag sa kanila, pag mag-fertilizer sila, itong maliliit, medyo dadagdagan na lang nilang kaunti. Yan, so ito mula bukas, siguro bukas bukas hanggang ano, tuloy na ito. Sibol na yan, tapos yung damo niyan, patay na yan. Ito naman 2 hektarya ito. Yan. Pero konti lang naman sa 2 hektarya, wala pang 5% yung nadadamage siguro parang sige sabihin natin 5% lang sa 5 hektarya, sa 2 hektarya. So maliit pa lang 'yun. Yan na ang ginagawa natin 'yan. So yan yung una natin. Yan. Yan ang una natin, medyo maganda talaga siya tingnan. Berding-berde siya at sa malulusog ang puno, malalaki. Tingnan natin nga itong ano, tingnan natin to ano kalaki itong puno na to. Tingnan nyo. Yan. Ano malalaki itong puno. So siguro ito mga ilang ano to, ilang diameter ito. Yan. Hindi ko maano kung ilang diameter 'to, yan. Ano kalaki. Yan. Mas likely. Halos lahat ganyan kalalaki. Kunti lang yung maliliit oh. Yan. So, yan na guys. Hanggang dito na lang ako. So, next naman, tingnan nyo naman yung paano naman kami maglaland prep dito. Kasi marami pa, mayroon pa akong parang 7 hectares o 6 to 7 hectares pa yung tataniman ko. Palalampasin ko lang itong next week kasi yung traktora natin isa doon preventive maintenance ko muna. So, thank you guys. Hanggang sa sunod. Suportahan nyo pa yung YouTube channel ko. Biyahero TV. Das Biyahero TV. Bye bye!